Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan matapos ng pag-atake ay makikita si Chen Feng na masayang nakatingin sa kanyang kamay habang sinasabing sa wakas ay nagawa niyang mapagtagumpayang matutunan ang isang napakahirap na teknik, at namamangha pa niyang sinabi na talagang nakakapangilabot ang lakas ng Golden Palm Technique dahil nagawa nitong pinsalain ang malaking halimaw na nasa antas ng 6th level of posterior heaven kahit na bago pa lamang niya ito natututunan. At lumipat naman ang eksena sa dambuhalang Black Blood Serpent na makikitang labis na nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa lakas ng atake ni Chen Feng na buong-buo niyang nasalo kanina. At nang makita ng ating bidang nakatayo pa ang nasabing halimaw ay agad niyang sinabi dito na hinahamon niya ito sa isang laban hanggang kamatayan bilang kabayaran sa ginawa nitong panghahabol sa kanya. At dagdag pa ng ating bida na ngayon ay bibigyan niya ito ng leksyon kung saan ipapatikim daw niya dito ang mapait na pagkasawi mula sa kanyang mga kamay. Subalit makikita namang agad nang tumakas ang malaking halimaw dahil sa takot na kanyang naramdaman nang atakihin siya ni Chen Feng ng Great Golden Palm Technique kanina. Subalit di hinayaan ng ating bidang makatakas ang halimaw, at seryoso niyang sinabi na wag na itong magtangkapang tumakas dahil di naman ito magtatagumpay at kamatayan di lamang ang kahahantungan nito kaya wala nang saysay kung magpapagod pa ito sa pagtakas. Di pa man lamang nakakalayo ang Black Blood Serpent ay agad na itong inatake ni Chen Feng ng kanyang panibagong teknik na Great Golden Palm kung saan makikitang buong-buo itong nasalo ng tumatakas na halimaw. Dahilan ng pagkakaroon ng makapal na usok kung saan maririnig ang madaming pagsabog senialis na patuloy lamang si Chen Feng na umaatake sa halimaw, maya-maya pa ay maririnig na ang boses ni Chen Feng at mariin itong sinasabi na kailangan nitong saluhin ang kanyang panghuling atake at dagdag pa ni Chen Feng nang may pagyayabang na hindi na ito makakatakas ngayon sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali ay isang malakas na pagsabog ang naganap malapit sa kinatatayuan ng White Demonic Wolf na nakalaban kanina ng Black Blood Serpent. At ang pinagmulan pala ng malakas na pagsabog ay ang mismong katawan ng Black Blood Serpent dahil ibinalabag ito ni Chen Feng sa kalapit ng pinahirapan nitong halimaw. Maya-maya pa ay sinabi ni Chen Feng na kahanga-hanga daw talaga ang mga demonic beast na may antas ng 6th level of posterior heaven dahil kinailangan pa niyang magpakawala ng napakadaming Great Golden Palm para lamang paslanjin ang ito dahil sa lakas ng depensa nitong tinataglay. Matapos pagbayarin ng ating bida ang dambuhalang Black Blood Serpent ay agad na din siya lumapit sa kanyang bagong kaibigan at marahan niya itong sinabihan na papwede na itong magpahinga dahil matagumpay na niya itong naipaghiganti sa Black Blood Serpent. At ang mga sinabi naman ni Chen Feng ay tinugunan lamang ng bago niyang kaibigan ng isang misteryusong tingin na animoy may gustong sabihin kay Chen Feng, kung saan agad din naman itong napagtanto ng ating bida kaya naman marahan niya itong tinanong kung anong ibig sabihin nito sa kanyang mga tingin sa kanya. Kaya naman kahit nahihirapan ang White Fang ay pinilit pa din nitong itaas ang kanyang ulo patungo sa isang kuweba senialis na nandoon ang gusto nitong sabihin, na agad din namang naintindihan ng ating bida kung saan sa pagtingin niya dito ay nakita niya ang isang malaking pugad at napagtanto niyang ito pala ang tirahan ng bago niyang kaibigang lubo. Makalipas pa ang ilang sandali ay agad na ding pinuntahan ng ating bida ang kuweba upang malaman kung ano ang meron sa itinuturo ng bago niyang kaibigan, at sa kanyang pagsilip ay agad siyang sinalubong ng maliliit na White Demonic Wolf, kaya naman agad na napagtanto ni Chen Feng na gusto palang iwan sa kanya ng kanyang bagong kaibigan ang mga anak nito sa oras na tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Sinabi pa ni Chen Feng na talagang napaka-abuting ina ng bago niyang kaibigan dahil kahit na malapit na itong malagutan ng hininga ay iniisip pa din ito ang kapakanan ng kanyang mga anak. Bigla na lamang nagulat si Chen Feng nang maging agresibo ang dalawang Little White Demonic Wolf kung saan makikitang may nakakatakot itong mga tingin sa ating bida, na animoy gustong umatake anumang oras. Maya-maya pa ay tuluyan nang umatake ang isa sa mga ito, habang masaya naman itong sinalo ni Chen Feng habang sinasabihan ang mga ito na wag siyang ituring na kalaban dahil siya ang bagong kaibigan ng kanilang ina at bago ito masawi ang mariin nitong ibinilin sa kanya na alagaan silang dalawa. Maya-maya pa ay tuluyan ng kinuha ng ating bida ang naiwang mga anak ng namayapa niyang kaibigan, at habang may malaking ngiti na animoy nahihibang ay sinabi nito sa dalawa na nasawi ang kanilang ina nang dahil sa kanya, kaya naman kailangan niyang alagaan ang mga ito. Dagdag pa ni Chen Feng na mula ngayon ay siya na ang magiging amo nilang dalawa at kailangan nitong sumunod sa kanya sa lahat ng oras, at habang masayang naglalakad ang ating bida ay dinito na malaya ng isang palaso na malapit ng tumama sa kanya.
Subalit nang malapit na talaga itong dumampi sa kanyang mga balat ay agad na din naman niya itong napansin kung saan makikitang nanlaki pa ang mga mata nito dahil sa pagkabigla at di niya inaasahang merong hangal na magtatangka siyang atakihin ng walang dahilan. At sa isip-isip ni Chen Feng na mukhang mga duwag naman yata ang gumawa nito dahil sa halip na labanan siya ng harapan ay mas pinili na lang ng mga itong maglansad ng isang patagang pag-atake sa kanya. Di nga nagtagal ay tuluyan ng tumama sa ating bida ang pag-atake at buti na lamang ay bahagya pa itong nakailag sa palaso kaya naman maliit na pinsala lamang ang tinamo ng pangit niyang mukha. At ang palaso namang nailegan ng ating bida ay malakas na tumama sa isang bato sa likuran nito na nagdulot pa ng bahagyang pagkawasak at sa isip-isip ni Chen Feng na kung buo niyang nasalo ang nasabing palaso ay nakakasigurado siyang babawian siya dito ng buhay. Maya-maya pa ay may pagkamayabang na nagtanong ang ating bida sa mga hangal na umatake sa kanya sa kung bakit siya nito inatake ng walang malinaw na dahilan. Bukod pa dun ay sinabi din ni Chen Feng sa mga hangal na ngayon lamang naman sila nagkita kaya nakakasigurado siyang wala pa siyang nagagawa sa mga ito na maaaring maging dahilan upang pagtangkaan siya nitong paslanjin. At ang mga pinagsasasabi at pagtatanong naman ng ating bida ay may pang-asar lamang na tinugunan ng dalawang hangal kung saan sinabi ng mga ito na di nila inaakalang madali lamang itong makakaiwas sa mabilis nilang pag-atake kahit napatago pa ito. At ang hangal palang umatake dito ay si Li Qianyu na nagmula sa Qingmu sect at kasama nito ang isa niyang tagapagsilbi, kung saan makikitang mayabang at may pagbabantang sinasabihan ng hangal na si Li Qianyu ang ating bida na ibigay na lamang sa kanya ang mga Little White Wolf at hahayaan niya itong mabuhay. Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ng ating bida at sinabi nitong paano kung di naman niya ito ibigay sa kanila. Dagdag pa ni Chen Feng na kunin na lamang nila ito sa kanya nang sapilitan kung talagang gusto nila itong makuha dahil malabo pa daw sa tinta ng pusit ang tsansa na ibigay niya ito sa mga hangal. At ang mabibigat namang binitawang salita ni Chen Feng ay tinugunan lamang ng tagapagsilbi ni Li Qianyu at may pagkamayabang nitong sinabi na isang karangalan para sa ating bida ang agawan ng alaga. Kung ang kukuha naman nito ay ang kanyang inaalagaang si Li Qianyu, tinanong pa ng hangal kung kilala daw ba ng ating bida kung sino ang binabangga niya. Di pa man lang nakakapagsalita ang ating bida ay agad nang umimik ang tagapagsilbi ng hangal, at may pagmamalaki nitong ipinakilala sa harapan ng ating bida si Li Qianyu na kaysa isang anak ng inner sect elder ng Qingmu sect at dagdag pa nito na kasalukuyan na itong nasa 6th level of posterior heaven kaya madahan-dahan daw ang ating bida sa pananalita kung ayaw daw nitong mapaslang, habang makikita naman ng hangal na si Li Qianyu na lalong nalaki ang ulo dahil sa paraan ng pagpapakilala sa kanya na animoy isang hari sa di kilalang palasyo. At ang mga pinagsasabi naman ng tagapagsilbi ay agad na naunawaan ng ating bida, kung saan masaya pa nitong kinlaro kung ang tinutukoy ba nito ay ang isa sa tatlong major sect sa Qingmu Mountain na kalinya ng Chenyuan sect. Na tinugunan naman ng tagapagsilbi at sinabi nitong dahil alam pala nito ang kanilang tinutukoy ay dapat lamang na magbigay galang ito sa kanyang alaga na si Li Qianyu dahil batid naman pala ng ating bida ang katatayuan nito sa isang sect. Subalit habang nagmamayabang ang dalawa ay makikita naman si Chen Feng na marahang binitawan ng hawak-hawak niyang tatlong mumunting white demonic wolf, kung saan may pagkakalmado niyang sinabi na kung ganun ay dapat lamang napatunayan ng mga ito sa kanya sa pamamagitan ng isang laban. Matapos niyang makapagsalita ay bigla na lamang naglaho sa kanyang kinauupuan ng ating bida ng may napakabilis na bilis, habang sinasabi na buti naman at mukhang may makakaharap na siyang karapat-dapat na katunggali na matagal na niyang hinahanap. Makalipas lamang ng ilang sandali ay makikita na ang ating bida sa harapan ng dalawa kung saan agad din itong naghanda ng isang malakas na pag-atake, habang sinasabi na pagbabayaran daw ng ating bida ang kapangahasan na ginawa ng mga ito sa kanya, na lubha namang ikinagulat ng dalawa dahil di nila inaasahang babaliwalan lamang ni Chen Feng ang kanilang background kahit nabatid naman ito kung saan silang sect na bibilang. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng tinamaan ang nakaharang na tagapagsilbi kung saan buong-buo nitong nasalo ang suntok mula sa ating bida dahilan ng pagkatabangi ng kanyang pangit ng mukha na umabot pa sa puntong magmukha na itong unggoy habang pumupulanset ang dugo sa mukha nito. Bago pa ito tumilapon ay may pagtataka pa itong nakapagsabi na wala daw karapatan ng ating bida na santukan na lamang siya ng biglaan.
Dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng ating bida sa hangal na tagapagsilbi ay malakas itong tumilapon sa isang puno dahilan ng pagkalagot ng hininga ng hangal, habang makikita naman ang hangal na si Luciano na labis na nagulat sa ipinakitang katapangan ng ating bida sa pagbaliwala ng kanilang background at bukod pa doon ay lubhading napakalakas ng ipinakitang lakas nito. At dahil sa nangyaring pagkasawi ng hangal niyang tagapagsilbi ay labis itong nanggalaiti kay Chen Feng at may pagkamayabang niyang sinabi sa ating bida na wala itong karapatang paslanjin ang kanyang tagapagsilbi, at sa tunaw ng pananalita nito ay animoy kumpiyansado itong mabibigyan niya ng leksyon ang ating bida. Subalit ang mga pinagsasasabi naman ng hangal na si Luciano na may kasamang pagbabanta ay sarkastiko lamang na tinugunan ng ating bida at sinabi niyang nararapat lamang sa mga ito ang masawi ang buhay dahil kamuntikan na siyang mapuslang kanina dahil sa biglaan nilang pag-atake, bukod pa doon ay tinatangka din ng mga itong pagnakawan siya kaya naman pinatikim niya dito ang nararapat. At ang mga pinagsasasabi naman ng ating bida ay di nagustuhan ng hangal na si Luciano kaya naman agad na niyang ibinalabag ang hawak niyang pana, sinialis na lalabanan nito si Chen Feng ng patayan, at sinabi pa ng hangal na lulumpuhin daw niya ang ating bida hanggang sa malagutan ito ng hininga. At habang may panggagalaiting nakatayo at naglalabas ng malakas na aura sa kanyang mga kamay ay may pagbabanta nitong sinabi kay Chen Feng na tutal daw at wala itong pakialam sa sasapitan nito ay sisiguraduhin daw niyang aunti-untiin daw niya ang pagpaslang dito. Na may pang-asar namang tinugunan ni Chen Feng at mariin pa niyang kinlaro sa hangal kung totoo daw bang magagawa siya nitong mapaslang gaya ng ipinagbabungangan nito, at habang nagsasalita ay agad din naman siyang naghanda upang lumaban kung saan agad siyang nag-condense ng makapag na golden aura upang agad na makagamit ng Great Golden Palm. At ang mga paninigurado naman ng ating bida ay may pagkamayabang lamang na tinugunan ng hangal na si Luciano at sinabi nito di daw sapat ang ating bida para harapin ang kanyang lakas kahit na parihas lamang silang nasa antas ng 6th level of posterior heaven. At habang may panggagalaiting umaatake ay agad niyang danogsungan ang kanyang mga sinasabi kanina ay kaya daw di sapat si Chen Feng sa para tapatan siya ay sa kadahilanang wala pa daw nakakatalo sa kanya sa parihong level gamit ang kanyang teknik. Maya-maya pa ay tuluyan ng nagtama ang pag-atake ng dalawa kung saan buong-buong hinarang ng ating bida ang Ironwood Fist na ipinagmamalaki ng hangal upang patunayan na sapat siyang kalaban para dito, at sa lakas ng mga salpukan ay makikitang naglabas ito ng malakas ng impact sa paligid at bahagyang pagsabog. Maya-maya pa ay makikita na ang hangal na si Luciano na labis na nagulantang sa kanyang napagtanto mula sa ating bida dahilan ng labis na panlalaki ng mga mata nito. At ang labis na ipinanlaki ng mga mata ni Luciano ay ang ginawa ni Chen Feng na pagsalo sa pinagmamalaki niyang teknik gamit lamang ang isang daliri nito sinialis na masigit itong mas malakas ang taglay na teknik kisa sa kanya. Dahil sa matagumpay na nasalo ng ating bida ang malakas na teknik ng hangal ay labis itong lumaki ang ulo, kaya naman maririnig na may pagkamayabang nitong kinaklaro sa hangal kung ito na daw ba ang sinasabi nitong di kayang matalo sa parihong level. Matapos niyang makapagsalita ay agad na niyang ipinitik ang kanyang isang daliri upang ilayo ang kamay ng hangal sa kanya. At dahil sa ginawa ng ating bidang pagpitik lamang ng kanyang hintuturo ang makikitang labis na napinsala ang kamay ng hangal at napatilapon pa ito sa dikalayuan senialis na dingadinbiro ang taglay na teknik ng ating bida, na maririnig na sinasabihan ang hangal na di pa ito kwalipikado sa kanyang lakas. Maya-maya pa ay agad ding nakatayo ang kanina lamang ay may pagkamayabang na si Luciano kung saan habang nahihirapang makabalansi ay sinasabi nitong lubha daw na imposibleng matalo siya ng ating bida sa isang daliri lamang subalit di din daw maitatangging lubha ding malakas ang teknik na tinataglay nito. At dahil sa patuloy nitong pagyayabang ay labis na nanggalaiti ang ating bida kaya naman di na niya hinayaan pang makabawi ng balansi ang hangal na si Luciano at agad na din niya itong binigyan ng isang malakas na sipa habang sinasabihan na tumigil na ito sa kanyang kahibangan dahil lubha daw na nakakahiya na sabihin nitong di siya kayang matalo sa parihong level kahit nakitang-kita naman na nahihirapan itong makasabay sa simple lamang niyang atake. At ang pinakawalan naman sipa ng ating bida ay agad pa ding nadepensahan ng hangal na si Luciano subalit makikitang labis talaga itong nahihirapan sa pagsalo ng sipa ni Chen Feng. Makalipas lamang ng ilang sandali matapos nitong masalo ang pag-atake ni Chen Feng sa kanya ay makikitang labis itong nagulat sa sumambulat sa kanya dahil naging parang hinog na pakwan ang kanyang braso na ginamit pang depensa kanina, at nang makita niya ito ay wala na siyang nagawa kundi magsisigaw ng dahil sa sakit.
Habang may pagkamayabang naman itong tinatanong ng ating bida kung meron pa daw ba itong kayabangang natitira sa katawan ngayong napatunayan na niya na nahihibang lamang ito kung inaakala nitong di siya matatalo sa parihong level nila. At ang pagtatanong naman ng ating bida ay may panggagalaiti namang tinugunan ni Lee Tianyu at malakas nitong sinabi na dahil daw sa ginawa ng ating bida sa kanya ay nakakasigurado siyang di ito palalampasan ng kanyang ama at ng buong Qingmusek kaya nararapat lamang na lumuhod sa kanya ang ating bida kung ayaw daw nitong masawi ang buhay. Subalit ang mga pananakot at pagbabanta ng hangal ay lalong ipinanggaliti ni Chen Feng at seryoso niyang sinabi sa hangal na wala itong karapatang magbanta sa kanya ngayong kitang-kita namang ito ang dihado sa kanilang naging salpukan. Dagdag pa ng ating bida habang naghahanda ng isang pangwakas na atake na ano daw naman ngayon kung sinaktan niya ang walang kwentang cultivator na gaya nito, dagdag pa nito na di daw naman siya natatakot sa mga pinagsasabi nitong Qingmusek. Subalit bago pa tuluyang wakasan ng ating bida ang buhay ng hangal ay isang malakas na boses na ang agad na maririnig na pumipigil kay Chen Feng na magpatuloy at sa tuno ng pananalita nito ay talagang labis itong nanggagalaiti. At ipinakikita ang isang matandang cultivator na mabilis na papasugod sa ating bida na animoy asong inagawa ng pagkain kung saan may panggagalaiti nitong sinasabing papaslangan daw nito ang buong pamilya ng ating bida dahil sa ginawa nito sa kanyang nag-iisang pamangkin. Nang makita ng hangal na si Lee Tianyu ang cultivator na paparating ay malakas nitong isinigaw ang pangalan ni Uncle Quan at may pagmamakaawa itong humingi ng tulong dito, habang makikita naman ang ating bida na kalmado lamang na tinitingnan ang rumaragasang cultivator. Maya-maya pa ay muli na namang sinapian ng kayabang ang hangal na si Lee Tianyu at habang humahagalpak ng tawa ay may pagbabanta nitong sinabi kay Chen Feng na mas piliin na lang nitong agad na lumuhod para sa kanyang buhay at baka mapatawad pa niya ito dahil kasalukuyan ng papalapit ang kanyang Uncle Quan na mas higit ang level sa kanila. May sasabihin pa sana ang hangal upang lalong pagbantaan ang ating bida subalit di na niya ito natapos dahil tuluyan ng pinakawalan ng ating bida ang kanyang mangwakas na atake na buong-buo nitong nasalo dahilan ng agad niyang pagkasawi at paglalabasan ng dugo sa buo nitong pagmumalka. At habang papabagsak ang wala ng buhay na katawan ng hangal na si Lee Tianyu sa harapan ng ating bida ay makikitang may pagkaseryoso namang sinasambit ng ating bida na ayaw niya daw sa lahat ay ang pinagbabantaan, lalo pa daw kung wala naman itong kakayahang gawin ang kahit kunti sa mga pagbabanta nito. Ang sinapit naman ng hangal na si Lee Tianyu sa kamay ng ating bida ay buong-buo namang nasaksihan ng hangal na si Uncle Quan, subalit wala na itong nagawa pa kundi ang isiga na lang ang pangalan ng nasawi niyang pamangkin, at dahil nga sa nangyari ay nakaramdam pa itong lalo ng labis pang panggagalaiti sa ating bida. At sa sobrang galit niyang nararamdaman ay agad na siyang naglabas ng isang letigo na agad din naman niyang binalutan ng makapal na aura, upang gamiting pangtapos kay Chen Feng, at may panggagalaiti nitong sinasambit na pagbabayaran daw niya ng buhay ang ating bida sa kalapastangan ng ginawa nito sa kanyang kaysa isang pamangkin, ang ihinandang pag-atake ng hangal ay di rin maitatangging napakalakas. Dahilan upang agad ding umali ang ating bida upang ihanda ang kanyang Great Golden Palm upang dumpensa dahil naramdaman din nitong di talaga biro ang tinataglay na lakas ng hangal na si Uncle Quan. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng tama ang parihong ataking pinakawalan kung saan sa naging salpukan ay mararamdaman ang napakalakas na pressure sanhi ng parihong mga pag-atake. Subalit di din nagtagal ang nangyayaring salpukan at makikatana na dihado talaga ang ating bida senialis na di talaga biro ang taglay na lakas ni Uncle Quan, dahil kitang-kita na madali lamang nitong napagtagumpayang masira ang kaysa isang teknik ni Chen Feng na Great Golden Palm. Bukod pa dun ay nagawa din itong pinsale ng ating bida sa naging salpukan nilang dalawa. At dahil sa lakas ng pag-atake ng hangal na si Uncle Quan ay makikitang tumilapon ang ating bida sa di kalayuan senialis na di na din ito nakayanan pang matagalan ang pressure na ilinalabas ng pag-atake ng hangal. Habang makikita naman ng hangal na si Uncle Quan na labis na namangha sa ating bida dahil nagawa nitong mapagtagumpayang madepensahan ang pinakawalan niyang malakas na atake kahit na nasa antas pa lamang ito ng 6th level of posterior heaven na lubhang malayo sa tinataglay niyang level. At dahil sa pinakawalang pag-atake ni Uncle Quan ay agad na napagtanto ni Chen Feng na kasalukuyan pala itong nasa antas ng 8th level of posterior heaven na lamang sa kanya ng 2 level. Subalit kahit na nalaman na nito na mas mataas pala sa kanya ang level nito ay di pa din siya nakaramdam ng takot sa hangal dahil kumpiyansa siyang magagawa niya itong mapaslang.
At bumalik naman ang eksena sa hangal kung saan mariin nitong sinabi kay Chen Feng na ibigay sa kanya ang cultivation method na ginagamit nito upang mabawasan naman ang paghihirap nito bilang kapalit. Subalit sa halip na matakot ay may pagkamayabang pa itong tinugunan ng ating bida at sinabi nitong kung gusto daw ng hangal ang kanyang cultivation method ay subukan daw nito itong makuha sa kanya sa pamamagitan ng pakikipaglaban. At dahil sa katapangang ipinapakita ng ating bida ay nakaramdam ng bahagyang kaba ang hangal subalit di niya hinayaang mapansin pa ito ni Chen Feng at agad niyang sinabi dito na ibibigay daw niya sa ating bida ang paghihirap na hinahanap nito. Dagdag pa nito na wag daw masyadong magyabang ang ating bida dahil lamang sa napagtagumpayan nitong madepensahan ang unang pag-atake niyang pinakawalan dahil daw kaya pa daw niyang magpakawalan ng mas malalakas pa na atake kisa sa unang pinakawalan niya. Subalit ang mga pinagsasasabi naman ng ating bida ay may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Feng at kumpiyansa niyang sinambit na maya-maya lang ay tatakunan niya ang hangal gamit ang cultivation method na ginagamit niya. Subalit bago pa ito magsimulang umatake ay may pagmamayabang muna itong nagtanong sa hangal kung alam daw ba nito ang isang teknik na tinatawag na one palm move falls from heaven. Na may pagkaseryoso namang tinugunan ng hangal at habang naghahanda para umatake ay may pagtataka pa niyang kinlaro kay Chen Feng kung ano daw klaseng teknik ang sinasabi nitong one palm move falls from the heaven, dahil ngayon daw niya lamang ito narinig. At sa tanong naman ng hangal ay tinugunan na lamang ni Chen Feng sa pamamagitan ng paghahanda sa nasabi niyang atake upang ipakita dito kung anong klaseng teknik ang kanyang sinasabi, dagdag pa nito na ito lang daw naman ang teknik na papaslang sa hangal na si Uncle Quan. At matapos niyang makapagsalita ang agad na ding itong tumalon ng napakataas kung saan ang isinasagawa nitong pag-atake ay may kagaya sa movie na Kung Fu Hustle habang kalaban nito ang pultak na Poloka. At makikita ding agad pa itong tumapak sa likuran ng malaking ibon upang mas mapataas pa ang kanyang talon habang ihinahanda ang kanyang ultimate technique. Nagpatuloy si Chen Feng sa pag-condense ng mas makapal pang aura na nagmumula sa himpapawid upang gawin ang teknik na kanyang sinabi kung saan makikita labis na nakakapangilabot ang lakas ng pressure na ilinalabas nito habang isinasagawa ang nasabing teknik. Nang maramdaman na niyang sapat na ang nae-condense niyang chi sa kanyang buong katawan ay agad na niyang ihinanda ang mas pinalakas pang Great Golden Palm, kung saan agad niyang inipon ang lahat ng Golden Chi sa kanyang dalawang kamay upang magpakawalan ng napakalakas na teknik. At ang isinagawa ng ating bidang Great Golden Palm ay ang sinabi sa kanyang cultivation manual na second level, habang may pagkaseryoso naman niya itong isinasagawa. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng napagtagumpayan ng ating bida magawa ang second level ng Great Golden Palm kung saan tinawag itong Akal Palm Technique, kung saan kitang-kitang ang nakakapanindig balahibong aura at pressure na ilinalabas ng pag-atake habang onti-onti itong pinakawalan ni Chen Feng. Labis na nagulantang ang hangal sa sumambulat sa kanyang napakalaking kamay mula sa kalangitan gaya ng sinambit ni Chen Feng sa kanya bago niya ito isagawa at kahit na nagtataglay na siya ng 8th level of posterior heaven ay wala siyang kumpiyansang magagawa niyang makadepensa dito dahil nararamdaman daw niyang magagawa na ng teknik na pumuslang ng cultivator na may lakas ng 10th level of posterior heaven. At habang kinakabahan ay may pagkamangha pa niyang natanong sa kanyang sarili kung anong klaseng teknik ang kasalukuyan niyang nasasaksihan dahil di maitatangging lubha talagang napakalakas nito na kaya siyang bawian ng buhay kung buong buo niya itong masasalo. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy niyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol niyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung papaano didepensa ang hangal sa nalalapit niyang pagkasawi mula sa pag-atake ni Chen Feng ng kanyang ultimate technique. Sa pagpapatuloy din ay may isa na namang malakas na cultivator ang magpapakita sa eksena kung saan tila ay makakalaban na naman ito ng ating bida, halina't subaybayan ang magagandang laban na magaganap at haharapin ng ating bida na si Chen Feng. Kaya buddy, kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.